Sa gabing iyon, hindi lang isang kulungan ang New Bilibid Prison. Naging digmaan ito sa pagitan ng kaluluwa at tadhana. Ang ambon ay marahang bumabagsak, pinaliliguan ang malamig at basang mga pader ng piitan. Tatlong bilanggo, ang pinakatuso at pinakamakapangyarihang mga kriminal na nahatulan ng kamatayan, ay naghahanda na harapin si kamatayan. Hindi sila basta ordinaryong kriminal. Sila ang mga utak sa likod ng online gambling syndicate na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, mga master ng panloloko na nagnakao sa libu-libong biktima. Sa likod ng madilim na kagubatan ng Bakawan at sa kabila ng malalakas na alon ng South China Sea, sinusubukan nilang nakawin ang kanilang kalayaan. Kahit pa ang kapalit ay ang pakikipagsapalaran sa bagyo, sa dagat, at sa mga bala ng mga nagpapatrulyang Philippine Coast Guard. Sa loob ng Special Court sa Manila, mainit ang atmosfera. Kahit naka-aircon, parang kinakapos ng hininga ang lahat habang hinihintay ang hatol sa tatlong pinakakilalang kriminal ang Bilibid, sa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga armadong SWAT. Nakaupo sa akusado si Mangkulas, ang dating gambling lord na nagmanyobra ng halos 60 bilyong piso. Kasama niya si Kuya Ben, ang leader ng network na nagpadala ng peking text messages at nagnakaw ng 40 bilyong piso mula sa bank accounts ng libu-libong biktima. At ang huli ay si Renz, ang dalubhasang hacker na gumamit ng peking winning lottery messages para linlangin ang mga biktima at nakakulimbat ng halos 75 bilyong piso. Napakalaki ng perang nakuha nila. Ang tatlo ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng preso. Ang mga kadena sa kanilang mga kamay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng korte. Matigas ang kanilang mga mukha, walang bahid ng pagsisisi. Binuksan ng hukom ang folder ng desisyon at binasa ito sa matatag na boses. Isinaalang-alang ng korteng ito ang pinsalang idinulot sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Ang mga akusadong sina Mangkulas, Kuya Ben at Renz ay hinahatulan ng kamatayan. Tumahimik ang buong silid sandali bago nagkaroon ng bulungan. Pero sa upuan ng mga akusado, nakayuko lang si Mangkulas, naninigas ang panga. Si Kuya Ben ay matalim na nakatitig sa hukom, parang gustong lunukin ang mga salitang binitawan nito. Si Renz naman ay may nakakalokong ngiti, tila may itinatagong sikreto. May iisang iniisip ang tatlo. Hindi sila maghihintay kay kamatayan sa loob ng mga pader ng Bilibid. Nang bumagsak ang maso ng hukom ng 3 beses, para itong tunog ng kampana ng kamatayan. Nagsigawan sa tuwa ang mga pamilya ng biktima sa gallery. Ang iba ay napaiyak sa sobrang emosyon dahil nakamit na ang hustisya. Pero sa kabilang banda, sa pwesto ng 3 bilanggo, may nakakatakot na aura ang bumalot. Si Mangkulas ay nakatulala sa mesa ng hukom, pero ang isip niya ay wala sa sentensya, kundi nasa kung paano siya tatakas sa bitag na ito. Si Kuya Ben, na puno ng tatoo at peklat ang katawan, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang posas. Si Renz, na kilalang pinakamatalino, ay nakangiti pa rin ang tipid. Alam niya ngayong gabi na isasagawa ang kanilang sikretong plano. Kinalagkad sila ng gwardya palabas ng korte sa gitna ng mga reporter na nag-aagawan sa pagkuha ng litrato. Masakit sa mata ang mga flash ng kamera. Pero sa likod ng mga matang iyon ay ang isang sumpa. Lalabanan nila ang kanilang tadhana, kahit pasabay nilang harapin ang galit ng dagat at ni kamatayan. Sa east wing ng Bilibid, nakahiwalay sina Mangkulas, Kuya Ben, at Renz sa likod ng makakapal na rehas. Pero ang mga selda nila ay magkakatabi lang, sapat para magkarinigan sa mahinang bulungan sa gabi. Ang tunog ng kadenang tinatanggal ng gwardya tuwing gabi ang hudyat para simulan ang kanilang sikretong usapan. Ang plano nilang pagtakas ay hindi bigla ang naisip lang. Sinimulan nila ito ilang buwan na ang nakakaraan, noong kumalat ang balitang papatawan sila ng bitay. Si Renz, ang hacker, ay nagtrabaho sa kusina at bodega para pag-aralan ang mga kahinaan ng seguridad at iguhit ang mapa ng mga daanan sa loob ng preso. Alam niya kung saan madalas walang tao, anong oras nagpapalit ng shift ang mga gwardya, at saan ang daan sa Bakawan papunta sa silangang dalampasigan. Ginamit naman ni Mangkulas ang kanyang mga koneksyon sa labas para magpuslit ng mga gamit. Sa pamamagitan ng mga kasabwat sa kusina, nakapagpasok siya ng maliliit na lagari na nakatago sa loob ng tinapay, nilon na lubid na inakalang sampayan, at isang lumang kumpas na nakabalot sa basahan.
Si Kuya Ben, ang pinakamalakas sa grupo, ang naatasang bumuo ng bangka gamit ang mga ninakaw na piraso ng kahoy at plywood mula sa lumang bodega ng furniture. Gabi-gabi ang mahinang tikrak. Crack ng paglalagari sa rehas ay natatakpan ng ingay ng alon sa Manila Bay at huni ng mga kuliglig. Kwentado nila ang bawat segundo, sukat ang distansya ng mga tor ng bantay, at kabisado pati ang ikot ng searchlight. Sa umaga, mukhang sumuko na ang 3 preso, kaya walang gwardya ang naghinala. Pero sa totoo lang, sa likod ng mga matang iyon, nag-aalab ang planong hamunin si kamatayan. Ang ambon ay bumubuhos mula pa noong hating gabi, pinalalamig ang hangin sa loob ng selda at tumatama sa yero ng East Wing. Malapit ng magmadaling araw. 5 minuto na lang bago ang itinakdang oras. Tumingin si Mangkulas kina Renz at Kuya Ben mula sa rehas at tumango. Ang yabag ng gwardya sa labas ay papalayo na. Tanging ang patak ng tubig mula sa kisame ang naririnig. Isa-isa nilang kinuha ang mga gamit na nakatago sa ilalim ng sahig. Ang maliit na lagari, nilo na lubid at mga basahan para di maingay. Sinimulan ni Mangkulas na putulin ang huling bahagi ng rehas na ilang linggo na niyang dahan-dahang nilalagari. Sa ilalim ng ingay ng hangin, narinig ang mahinang titingki ng naputol na bakal. Isa-isa silang lumabas. Dumapo ang kanilang mga katawan sa malamig at maputik na lupa. Ang hangin sa labas ay bas at amoy dagat. Yumuko sila at mabilis na gumapang sa makipot na daan sa pagitan ng pader ng preso at bakod na may barbed wire. Si Renz ang nanguna, gamit ang lumang kumpas bilang gabay. Nasa likod niya si Kuya Ben, pasan ang ninakaw na rubber boat, life raft, na nakuha nila sa supply room. Ang 3 ay gumagalaw ng sabay-sabay para sa gabing ito. Pagkatawid sa bakod na puno ng talahib, pumasok sila sa bakawan. Mabigat ang hakbang nila dahil sa kapal ng putik. Lubog hanggang sakong ang kanilang mga paa. Maingay ang mga insekto sa gabi at naririnig ang pagkabali ng mga tuyong sanga na inaapakan nila. Paminsan-minsan, nakikita nila ang kislap ng mata ng mga hayop sa gubat. Hindi sila gaanong nagsasalita, senyasan lang. Mabilis ang lakad ni Renz, tumitigil paminsan-minsan para makinig. Sinisiguro nilang walang patrol o aso. 1 kilometro na lang ang layo ng dalampasigan. Pero dahil sa dulas at mga ugat ng puno, parang napakatagal ng bawat minuto. Nagsimula na nilang marinig ang hampas ng alon sa mga bato sa malayo. Habang tumatagal, palakas ng palakas. Para sa kanila, ito ang tunog ng kalayaan. Pero kasabay nito, isa rin itong babala sa galit ng dagat. Matapos ang halos 2 oras na pakikipagbuno sa putikan, narating ng 3 ang silangang dalampasigan. Ito ay isang liblib na lugar na natatakpan ng matataas na bangin at tanging sa gubat lang madadaanan, kaya bihirang puntahan ng mga mangingisda. Maputla ang buwan sa langit. Natatakpan ito ng makapal na ulap pero sapat ang liwanag para makita ang mga alon na humahampas sa maitim na buhanginan. Sa ilalim ng tambak ng mga tuyong sanga at lumot, nakatago ang kanilang balsa. Ito ang bunga ng ilang buwang pagpaplano at tulong ng mga bayarang mangingisda na kasabwat ni Mangkulas. Tumigil sandali si Mangkulas at tinitigan ang malawak na dagat. Galit ang mga alon ngayong gabi, humahampas sa mga bato na parang kulog. Alam niyang kung masira ang bangka sa gitna ng dagat, walang sasagip sa kanila. Pero ang isiping haharap sila sa firing squad ay nagpatibay ng loob niya. Ngayon na umamatay tayo, bulong niya. Halos hindi marinig ang boses niya sa lakas ng alon. Tinulak ni Kuya Ben ang bangka sa tubig. Tumalon si Renz sa loob at pinaandar ang motor. Umugong ang makina, binasag ang katahimikan ng gabi. Ang tunog ng tambutso ay umalinggaw sa mga bangin. Nag-iwan ng puting bula ang bangka habang dahan-dahan itong pumapalaot sa dilim ng karagatan. Papalayo sa lugar na kasing bangis ng kamatayan, ang Bilibid. Pagkalabas nila sa maliit na cove na pinoprotektahan ng mga bato, inilabas na ng dagat ang tunay nitong bangis. Isang higanting alon, kasing taas ng tao, ang humampas sa gilid ng bangka. Muntik na silang tumaob. Tumalsik ang tubig alat sa mukha nila, mahapdi sa mata at lalamunan. Ang hangin ay parang latigo ng yelo sa balat. Kahit pinapawisan sa kaba, nanginginig sila sa ginaw. Si Renz, na nagmamaneho, ay pilit na ibinabalanse ang bangka laban sa alon. Kumapit kayo ng mahigpit, sigaw niya.
Halos nilamon ng bagyo ang boses niya. Mahigpit na niyakap ni Mang Kulas ang bag ng rasyon. Si Kuya Ben naman ay abala sa paglimas ng tubig gamit ang maliit na timba. Sa bawat limas niya, panibagong alon ang pumapasok. Sa malayo, kumikidlat, nagbibigay liwanag sa nagangalit na dagat. Sa puting liwanag na iyon, kitang-kita ang putla at basang mga mukha nila at ang takot na pilit nilang itinatago. Buhay ang dagat ngayong gabi at parang gusto nitong lamunin ang sinumang mangahas na hamunin ito. Pero hindi lang bagyo ang kinakatakutan nila. Sa pagitan ng mga alon, may nakikita silang maitim na anino na mabilis na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Anino ba ng bato? Malalaking isda? O iba pa? Isang masamang kutob ang nagsimulang lumaki sa isip nila na may itinatagong panganib ang dagat na mas matindi pa sa mga alon. Lumingon si Kuya Ben sa papalayong pampang. Wala nang atrasan to, bulong niya. Kinumpirma ng mga salitang iyon ang mapait na katotohanan. Ang tanging daan ay ang suungin ang mabangis na dagat o mamatay sa gitna nito. Sa gitna ng lumalakas na alon, narinig nila ang isang kakaibang tunog mula sa malayo. Isang malakas na ugong ng makina na nagpayanig sa tubig. Mula sa dilim, isang puting sinag ng ilaw ang tumagos, parang espadang humihiwa sa dagat. Ito ang searchlight ng patrol boat ng Coast Guard na mabilis na papalapit sa kanila. Ang sirena ay humalo sa tunog ng bagyo. Narinig ang babala mula sa megaphone ng patrol boat. Itigil ang bangka. Huling babala na ito. Ang mga salita ay parang kulog na galing sa langit. Kumaliwa ka. Hanapin mo ang daan sa pagitan ng mga alon, sigaw ni Mang Kulas kay Renz. Biglang pinihit ni Renz ang manibela. Tumagilid ng husto ang bangka at pumasok ang mas maraming tubig. Muntik nang tumalsik si Kuya Ben sa dagat, pero nakakapit siya sa gilid. Ang searchlight ay tumama sa kanilang mapuputla at basang mukha. Dahil sa refleksyon ng ilaw sa alon, ang dagat ay nagmukhang higanting salamin na puno ng patibong. Bang! Bang! Ang warning shots ay umalinggaw-gaw. Tumama ang mga bala sa tubig malapit sa kanila, nagtalsikan ang tubig. Sa gitna ng panik, sinubukan ni Renz na isagad ang throttle. Pero hindi nila kayang tapatan ang bilis ng twin-engine patrol boat. Napagtanto ni Mang Kulas na ang pagtakas na ito ay hindi lang laban sa kalikasan, kundi laban din sa mga taong handang pumatay anumang oras. Ang dagat ay naging hunting ground na at sila ang prey. Lalong lumakas ang bagyo. Walang tigil ang hampas ng alon. Maingay ang makina pero hindi makausad laban sa higanting ipo-ipo ng tubig. Basang-basa na sila ng tubig alat. Punyeta! Bakit tumigil ang makina? Sigaw ni Ren sa galit. Sumabit ang propeller sa makapal na lumot at basura sa dagat. Nasa 100 metro na lang ang patrol boat. Nakakabulag ang ilaw. May putok ulit ng baril. Mas malapit na ngayon. Tumalsik ang tubig sa mismong tabi ng bangka. Hindi na nakatiis si Kuya Ben, gumawa siya ng desisyong padalos-dalos. Talo na tayo. Pag dito tayo nanatili, babarilin tayo. Lumingon si Mang Kulas at nag-isip, pero isang higanting alon, mas mataas pa sa bangka, ang nagdesisyon para sa kanila. Sa isang iglap, tinaob ng alon ang bangka at hinila silang lahat sa ilalim ng madilim at naggangalit na tubig. Sa ilalim ng dagat, parang halimaw na pumipiga sa katawan nila ang presyon ng tubig. Hinila sila ng undercurrent, agos sa ilalim, palalim, kaya hirap silang huminga. Si Renz, na pilit na sumisipa pataas, ay nakakapit sa isang plastic drum na lumulutang. Sinubukan ni Kuya Ben na lumangway papunta sa liwanag, pero hinila siya ng vortex pababa at nawala sa dilim. Ganon din si Mang Kulas. Tahimik silang tinangay, tanging mga bula na lang ang naiwan sa ibabaw ng tubig. Si Renz ay nagpupumiglas sa gitna ng alon. Ubos na ang lakas niya, pero naghahanap pa rin ang mata niya ng pag-asa. Sa gitna ng ingay ng alon, narinig niya ang papalapit na tunog ng makina ng patrol boat. Parang hatol na hindi matatakasan. Sa silangang abot tanaw, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Unti-unti nang kumakalma ang alon. Pero dahil sa lamig ng tubig, halos manigas na ang katawan ni Renz. Nanghihina na ang kapit niya sa plastic drum. Nahihilo na siya sa pagod. Sa malayo, nakita niya ang isang fishing vessel na papalapit.
Nakababa ang lambat nito sa tubig. Sa huling sandali ng kanyang malay, naramdaman ni Renz na hindi siya iniangat ng alon, kundi hinila siya pataas ng malaking lambat, parang isdang wala ng lakas. Pagdilat niya, nasa deck na siya ng patrol boat. Nakabalot siya ng makapal na kumot at ang mga kamay niya ay nakaposas na ulit. Wala nang bakas ni na Kuya Ben at Mang Kulas. Narinig niya sa usapan ng mga opisyal na ang dalawa niyang kasama ay natagpo ang patay ilang oras ang lumipas. Ang mga katawan nila ay malamig, maputla, at ang mga mata ay nakadilat, nakatitig sa langit na wala nang nararamdaman. Ang biyahe pabalik sa New Bilibid Prison ay tahimik. Nakaupo ng tuwid si Renz, nakatitig sa papalapit na baybayin gamit ang mga matang wala ng buhay. Para sa kanya, ang kulungan ay hindi na lang basta kulungan. Ito ay naging hukay na ni kamatayan na naghihintay na lamunin siya anumang oras. Naghihintay na ang firing squad. Ang pagtakas kagabi ay naging isang maikling kabanata na lang sa kanyang buhay na malapit ng magwakas. Sa likuran nila, bumalik na sa pagiging payapa ang dagat. Tila itinatago ng bawat alon ang sikreto ng tatlong tao na sinubukang labanan ang tadhana at nabigo.